Yes. Hallelujah. And find there is none like you. Hallelujah. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none like you. Pag sumasamba, nakatingala sa langit. But in life on earth, nakatingin ka sa lupa from heaven. Hindi ninyo nakuha. We are seated with Christ in the heavenlies, kaya sa labanan, wala ang COVID. Alisin ang mga kumpa, alisin yung mga takip na yan. Sa Green Hills, hindi kami nagkukumpa. Dahil ang diablo, the devil is afraid of your face. Kaya gusto niya nakatakip yan. Because he is so fearful of your face. Because it was made in the likeness of God. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Sa Morong, wala rin kaming kumpa. Ay, ba't ko naman ikahihiya ang mukha ko? Ay, iisa ito. Hallelujah. Parang wala ka sa langit pag ikaw ay takot sa COVID. Thy will be done on earth as it is in heaven. Is there COVID in heaven? Where is heaven? Here. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Takot ka ba at wala kang pera? Are you afraid because you don't have money and you don't have job for a while? Remember, this test and trials is for your purification. Hallelujah. When an opportunity open up, opposition will persist. But resist the devil and he shall flee from you. Ayan, Diyos po'y napakabuti. They shall see the glory of the Lord and the excellency of our God. They shall fear the name of the Lord from the west, and they shall fear the glory of the Lord from the east. What is the glory of the Lord? To perform miracles. What is the glory of the Lord? Buhayin ng mga patay. Itanong mo sa iyong katabi, baka patay ka pa rin hanggang ngayon. Mabuhay ang iyong espiritu. Mabuhay ang iyong espiritu. Amen. Hallelujah. Sa lumang tipan, ang utos ng Diyos, I have given you power to get wealth. Pero sa bagong tipan, believe and you shall receive. Hallelujah. 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 Kaya tuloy-tuloy ang broadcast. Why? Because I keep on believing. Because those who believe, signs, wonders, and miracles follow them. Kaya kung hindi ka naniniwala, mailap ang pera sa'yo. If you don't believe, money will be far from you. Hallelujah. But because I believe, wealth and riches follow me because I believe. Yan yung aking notes. Alam mo, ako'y excited lagi sa Diyos. Hallelujah. Nung ako ay nasa Miami, Florida, nakakatuwa si Apostle Maldonado. Kapirasong papel lang ang hawak-hawak. Nangangaral at gumagaling ang mga may sakit. Tingnan mo ang iyong katabi. Sabihin mo, malusog ka ba? Pestilence is for the wicked. Ang salot ay para sa mga masama. Hindi narinig. Pestilence is for the wicked.
Kaya nais kong, ako'y masaya ngayong linggong ito at ako'y naririto. Ikaw ba'y masaya dahil ikay naririto? Hindi, dahil ikay naririto. Amen? Huwag kang hahanga kanino man tao, kanino man pangalan. Hangaan nating lahat ay ang Panginoong Hesus Kristo. I'm so excited at ang Susi, yung asawa kong nasa harapan. If you desire that God will be with you, love your wife. Amen. And your husband too, submit. In Jesus Christ's name. I'm so excited. Para din akong nasa Green Hills. Hallelujah. Palos Altos sa LA. Hallelujah. At naroon ang mga first class na kainan. At ako'y naniniwala. Sabihin mo sa iyong katabi, ako'y naniniwala, I believe that in Jesus you are more than a conqueror. Hallelujah. Nobody can conquer you. You are unconquerable. Your failure, sabihin mo, ituro mo, your failure is the start of your promotion. Ang iyong kabiguan ang simula ng pag-aangat sa iyo ng Diyos. Hallelujah! 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 When you suffer various trials, count it all joy. Hallelujah! Rejoice in the Lord always, and again, I say, rejoice. Hallelujah. Alam mo, dapat matagal ka ng mayaman eh. Malayo ang kayamanan sa iyo dahil ikay matatakutin. Cast all your care upon Him, for He careth for you. Cast all your burden upon Him, for He will sustain you. It is not the economy of the world that will sustain us. It's the economy of heaven. The economy of the world is you make a loan from the bank. The economy of heaven, you give first, then you shall receive. Nagdedicate ako ng 4 million na bahay ng isang miyembro natin sa Novaliches. Wala siyang pera pero siya bumili ng bahay. At siya nagkapera. Amen. Because faith is that you believe that God shall provide and supply the need. Amen. The need. Hallelujah. Kaya pag ikay malungkot sa ganitong pandemic, sabihin mo sa iyong katabi, mabuti nga at ikaw ay may pensyon. Si Bishop kahit piso, walang allowance. Dahil hindi ako nabubuhay sa allowance. Ako'y nabubuhay sa kasaganaan. Because allowance is what is permitted, and what is permitted is limited. Allowance. Allow. But in Jesus, more than enough. In waking up in the morning, do the first 7 great things. Saka ako na isi-share. Pag kayo ay wala ng kumpa. Hindi ko pwedeng i-share ang kalwalhatian ng Diyos kapag meron takot tayong kasama. Amen? Ang Diyos ang aking buwan ng buhay. All my spring is from God. Amen po ba? Sino rito nagme-maintenance medicine pa rin? Huwag kang pa-maintain sa medicine. Magpa-maintain ka ay sa banal na Espiritu. Hallelujah. Hallelujah.
Sa garahe namin, mayroong 7 poste. At isang umaga habang ako'y dumadalangin, binigyan ako ng Diyos ng 7 pillars on how to do every day. The first pillar is adoration. Do you adore God? Alam mo ba ang adorasyon? Adoration, ang ibig sabihin, thy loving kindness is better than life. Adoration means that you are declaring that God is your treasure. Hallelujah. And the second pillar is praise. When you praise God, you declare that you love Him continually. You will make your boast in God because you will experience that you will be a mighty instrument of God for the gospel to be spread. Pero maraming Kristiyano po ang alam lang ay liver spread. Ang alam lamang ay peanut butter spread. Pero pag natuklasan mo that it is the gospel that we have to spread, titiyakin ko sa inyo, hanggang 4 na saling lahi hindi magdarahop. If you accept and embrace the gospel of Jesus Christ, God will bless you until the son of your grandchildren. Until the children of your grandchildren. 4 generations. Kaya tayo tinawag na biyaya ng Diyos para mangasiwa ng napakalaking kayamanan. Hallelujah. Grace will be provided if you use your faith. Use your faith and grace will be provided. Use your faith and grace will be supplied. 24 hours, 7 days a week. And grace means that you will not do anything, but you must believe. And then after believing, you will do what God desires you to be done. The third pillar is prayer. So when you pray, believe that God hears you. Remove guilt at the back of your mind. Because we are forgiven. Kung nagkasala man tayo, ay sabihin mo, Panginoon, patawad po at ako ay nagkamali. Alam ng Diyos na tayo marupok. Tingnan mo ang iyong katabi, kaya wag mo nga hatulan yung katabi mo. Marupok ka rin. Do not judge others that they are weak because you yourself is weak. Likewise. Amen? Kaya nga, walang hatulan. Sabihin mo, walang hatulan. Iibigan lang. No judgment, only love. Amen. Love one another as I have loved you. Amen. Hallelujah. 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 The fourth pillar is extreme wealth. You will not be respected without money. I tell you, hindi ko mararating ang 5 bansa kung wala akong pananalig. At dahil ako may pananalig, sumusunod ang pera. Hallelujah. All expenses paid for by God. Amen po ba? Because when you are willing in obedience, you shall partake the best of the land. If you obey and serve Him, you will spend your days in prosperity and your years in pleasures. At sa paglilingkod sa Diyos, nagtatampisaw ako sa Nile River. Sa paglilingkod sa Diyos, ako ay nakarating sa River Kwai ng Thailand. Han River ng Korea. Why? Sea of Galilee ng Israel. Why? Kaya kapatid, mapalad kayo at kasama ko kayo. Sabihin mo, mapalad ako at kasama ako ni Pastor. Amen? At sabihin mo, dahil ikay walang-wala ngayon. Hear this, hear this.
Huwag mong sabihin wala kang trabaho, huwag mong sabihin na wala kang pera. Laging tandaan mo, ang Diyos ay naglikha mula sa wala. God created all those things that are visible from nothing. So out of nothing, God can do a mighty miracles in your life by your obedience. Hallelujah! Hallelujah! Sarado na ang gate papunta ng conference. Speaker ako sa isang malaking kongregasyon sa South Korea. Sarado na ang gate. At sabi, no sir, you cannot be on that plane. It is closed. Pero nagbulungan yung mga Koreano. Sabi niya, okay, pwede na. At ang napakaganda, economy class ang ticket ko. Puno na ang economy class. At merong 2 bukas lamang sa first class. Kaya sabi, sir, sit on the first class. Hallelujah. Hallelujah. At sa Israel, dinala kami sa museum at dinala kami sa pagawaan ng diamond. Sinundan ako ng mga ahente, pinabibili ako ng diamante at tiningnan ko, pinakamura, $7,000. Pero hindi ako nagpahalatang wala akong pera. Hello, sabihin mo sa iyong katabi, huwag kang magpahalata pag wala kang pera na wala kang pera. Huwag kang, makinig, huwag kang hihingi ng awa sa kapwa-tao mo, hindi ka kayang tulungan. Ang Diyos ang makatutulong sa bawat isa sa atin. May pananagutan kayo dito sa binyan, ang kalabarson ay sasakupin ninyo. Amen. Hallelujah. 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 So ano ang palatandaan? Una, wala kang pera. Dahil hindi pwedeng maglingkod ang isang may pera dahil matatakot siya. Pero kaya ako'y matapang, wala akong pera. Kaya naman, napusuan ako ng Diyos. At naging guest ako sa pinaka number 1 na tampok na palatuntunan ng may-ari ng Trinity Broadcasting Network. Bakit kaya? Dahil ako'y walang-wala. Sabihin mo sa iyong katabi. Always declare that all you need is God. Every day, always declare that all you need is God. Well, I'm so excited dahil ito ang ating panahon. Sabihin mo, ito ang ating panahon. Hallelujah. Praise God. So, may oras daw ako, 30 minutes. Hindi pwede sa akin yung may oras. So, lalabas tayo. Hindi, biro lang. So, bow down your head. Ibibigay ko na sa inyo ang final benediction. So, isang awit ng pagsamba. Great. Ilan? 7 pillars. 4 pa lang. So, ang sabi ng daigdig, the one who has money rules. Pero sabi ko hindi the one who has God rules. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So, nakikinig ka na, Sister Mary. Si Sister Mary Katendig, dumayo pa yan. Yan ay mula sa Siemens Village. Matagal na po, family friend po namin sila. 20 years na kaming magkakapamilya. Amen. At itong suot ko ay galing sa kanyang balikbayan box. Kaya nung marinig kong siya marami ito. Kaya yung mga naglilingkod sa Diyos sa Pasko, meron kayo. And I welcome also Brother Andres from Colombia. Will you please wave? Wave to the most handsome man that I ever met. And this is true. This is true. Ay, tingnan mo naman at gwapo siya.
Amen? Sinong mas gwapo sa dalawa ni Pastor Kenneth? Pareho! Pareho! Amen. So, alam mo, pag hindi ka nakakatawa sa maghapon, talo ka. Talo ka. Lalayo ang pagpapala sa iyo pag hindi ka tumatawa. Amen? Kaya sabi ni Charlie Chaplin na nagpapatawan, sabi niya, if a man fails to laugh even once a day, he's wasting his days. Kaya sabihin mo, tumawa ka mula ngayon. Amen? Hallelujah. Tingnan ninyo ako, 72 years old ako sa Martes. Pero mukhang 72 years old pa rin. Hallelujah. Hallelujah. Diyos ko, napakabuti mo po. Kaya sa presensya mo, maligaya kami. Hallelujah. 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 Great is the Lord. Sige po. The city of our God, the holy place, the joy of the whole earth. Great is the Lord in whom we have the victory. He aids us against the enemy. We bow down on our knees, and Lord, we want to lift your name high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout earth and heavens above. Great is the Lord and worthy of praise. The city of our God, the holy place, the joy of the whole earth. Praise is the Lord in whom we have the victory. He aids us against the enemy. We bow down on our knees, and Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout earth and heavens above. For you alone are God eternal, throughout earth and heavens above. For you alone. For you alone are God eternal, throughout earth and heavens above. For the last time, loudly. For you alone are God
Hallelujah. Hallelujah. So meron pa akong 20 minutes. Thank you sa bagong, anong bago sa'yo? Praises. Praise. Hallelujah. Salamat. Hallelujah. Praise. Amen. So salamat sa mga mahuhusay nating mga awit at manunugtog at mga cameramen at lahat-lahat dyan. Tingnan mo ang iyong katabi at tapikin mo siya, humanda ka sa malaking pagpapala. Hallelujah. Hallelujah. Those who have expectation is the person that who will receive what he expected. Yun lamang may inaasahan sa Diyos ang tatanggap ng kanyang inasahan sa Diyos. Kung wala kang inaasahan, tagumpay ka na agad. Wala kang matatanggap. Amen. Kaya po laging halika nga sa sandali, my dear wife, magpatotoo ka sandali. Kahit 1 oras lang. Ayan po, nurse ng New York at New Jersey at dati. Patotoo. Ay, yung kabutihan ng Diyos sa'yo. Ay, tunay po na, ewan ko po kung saan ko iimpisahan ang kabutihan ng Diyos sa aming buhay. Kasi simula't simula pa, ang kabutihan niya ay aming nararanasan na. Kaya siguro pag ako may magpapatotoo, ay baka humaba pa ito. Kaya wala pa akong masasabi, kundi patuloy tayong magtiwala sa Panginoon, patuloy tayong magpasalamat at magpuri. Ano man ang nangyayari sa ating buhay, masama o mabuti, tangkilikin natin ang Panginoon na siya ang tama at lagi tayong walang kapangyarihang magreklamo. Kaya ang Diyos ang ating luwalhatian at parangalan lagi sa ating buhay. Yun lang po ang masasabi ko kasi marami po talaga ako papatuto. Kaya alam ko namang alam nila ang aming buhay. Kaya salamat sa Panginoon at purihin at pasalamatan lagi natin siya sa bawat sandali. Yun lang po. Amen. Sandali, ito po ang brief summary ng kanyang patutuo. Wala po kaming katulong, kaya sinusweldohan niya ang kanyang sarili at itinatabi yun. Kung ang sweldo ng katulong ay 5,000, itinatabi yun monthly. Kaya pag may hihingin ang mga apo, meron siyang ibibigay agad. At kailanman po hindi kami nagpapa-ospital, hindi kami nagpapagamot, hindi kami nagme-maintain ng medicine. Siya po'y nurse ng New York at New Jersey. Wala po kaming pensyon, pero kami may Diyos. Kaya kami ay may pension house. Parating. So ngayon, pag siya may masamang pakiramdam, kinukwenta niya ang gasto sa ospital at ibinibigay. Yun lang po ang susi kasi kasi kung gagastos ka po sa ospital, lubang napakalaki. Pero kung tayo magbibigay ng medyo malaki rin, pero higit sa ating ibibigay sa ospital, hindi po nakakapanginayang magpagbigay kung sa gawain natin ibibigay dahil higit pong marami ang maliligtas, marami ang magpupuri at yun lang po ang aking nais na mangyari din sa inyo. At nais ko pong parangalan siya dahil nung binabawi sa amin yung 500,000, may savings pala siyang nagbayad. Saan galing yung 500,000 niya? Sa sweldo niya bilang katulong. At sa mga dapat na gasto sa gamot at ospital, naipon. Kaya nabayaran. Totoo po yun. Kasi kung mag-savings po kayo, talagang meticulously na tatabi nyo. Huwag ninyong papakialaman. Kasi kung papakialaman ninyo talaga, wala ring mangyayari sa ipon nyo. Kasi wala po kami insurance, wala kami inaasahan, kundi ang Panginoon, sadyang napakabuti niya. At sa tuwing kami may pangangailangan, tinutustos naman niya. Kaya yun po ang masasabi ko. Kaya wag tayong maging bulaksak. Kahit na maraming perang dumarating, napakarami po. Kung marami nga po ang perang dumarating, doon tayo dapat mag-ipon. Kasi kung wala ang sabi ng father ko, paano kayo mag-iipon kung wala na kayong iipunin? Kung meron, doon kayo mag-save. Kaya yun po ang natutunan ko at
yun din po naman ay para sa Panginoon. Kaya makapagbibigay po tayo sa Panginoon ng higit sa kanyang inaasahan na dapat po naman po dahil ang Diyos ay napakabuti, mahal na mahal po niya tayo. Yun lang po, hindi po matatapos. At kaya naman ang tatlong magkakapatid ay may tinitingnan. Kaya ang kanilang asawa ay katulad din o higit pa sa aking asawa sa kanila. At silang tatlong magkakapatid ay magaganda rin ang sasakyan. Dahil maganda ang ating Diyos. Amen? At lahat kayo magkakaroon ng magandang sasakyan. Pero magtapat ka araw-araw sa Diyos. Hindi paminsan-minsan lang, kailangan araw-araw. So ngayon, napakaganda pong ibinigay na mensahe ng Diyos. Dahil nga po, laging tandaan mo po, ang iyong pagpapala ay nasa bulsa ng isang tao. Sabihin mo sa iyong katabi, ang pinansyal mong pangangailangan ay nasa bulsa ng isang tao. Pero kung ang bulsa mo ay butas, walang taong dadating sa iyo. Bakit? Masasayang yung pera na ibibigay sa iyo dahil butas ang iyong bulsa. Kaya kailangan mahalin mo ang iyong asawa gaano man kasama ang kanyang ugali. Dahil kaya ibinigay ang iyong asawang masamang ugali dahil ikay mas masama ang ugali sa iyong asawa. Amen? Kaya bow down your... Lahat ay nakangiti. Dahil basta tandaan mo, pag yung nakasama mo'y masama ang ugali dahil ikay pakikinisin. Amen? Dahil ikay mas masama ang ugali doon sa taong masama ang ugali. Tayo po ay manalangin. Father God, we thank you so much that the powerful presence of yours is in our midst. Because wherever 2 or 3 are gathered in your name, there you are in the midst. And you are watching over us. And you have in your hands all the blessings and the reward that you desire to bestow and give to each one that is ready. Receive all the honor, the praise, and the glory. For wherever you are, there will be your glory. In Jesus Christ's name, and everyone shout amen. Sila lang ang nakarinig ng shout. So, ang titulo po ng mensahe is isisigaw mo ha, sinless, sickless, deathless. Walang kasalanan, walang sakit, walang kamatayan. Yun ang Panginoong Hesukristo. Kaya ang kadugtong noon, sinless, sickless, deathless life in Christ. If you have Christ, then you have His holiness. If you have Christ, then you have His righteousness. You will not work for holiness. You will not work for your righteousness. You must believe Jesus. And holiness and righteousness will be given to you. Both holiness and righteousness. So ang simula, to live is Christ, to die is gain. Ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Kaya wag ka pong magsayang ng araw dahil 120 taon kang mabubuhay sa ibabaw ng lupa. 120 years, life on earth is only minute. Napakaligit po noon compared to eternity. Eternity, you cannot count it, you cannot measure eternity because it is endless, it is forever and ever. Kaya kung titignan po natin, kaya paulit-ulit pag naririnig ninyo akong nagbo-broadcast, ako'y mangmang. Why? Because the little wisdom that I receive compared to the omniscience of God, because God is all wisdom, napakalinggit po nung aking titing na natutuklas at nalalaman. Kaya hindi ako pwedeng magmalaki dahil baka ako'y hindi natustusan ng Diyos ng karunungan. Nabubuhay tayo moment by moment at ang ating tiyakan ng tibay at katatagan, our stability is the supply of wisdom from Him. Ang paaralan po hindi ka matutulungan because our studies in the university, college, or whatever institution, it is only a preparation for the actual life. Amen? You learn theory, but you will understand those theory when applied.
Amen po ba? Kaya nais kong iyong intindihing mabuti, sabihin mo sa iyong katabi, katulad ka pala ni Bishop, wala ka ring alam. Mukhang mas magaling kayo kaysa akin. Amen? Kaya yun lang walang alam ang uunlad. Sabihin mo, yung walang alam ang uunlad. Ang hindi umuunlad ay yung marami ng alam. So to live is Christ, to die is gain. Philippians 1:21. Hallelujah. Kaya kailangan si Kristo ang nabubuhay sa iyo. Ano ka na pag ikaw ay nag-retire? Magre-retire ka rin ba sa buhay? Ano na pag nagtapos ka sa iyong pagtatrabaho? After 40 years na trabaho, ano ang isusunod mo? Kaya marami po ang naghihimutok after retirement. Pero if every day you are refired and on fire, hindi ka po magre-retire. Amen? Dahil ang malaking gawain po ay araw-araw na nagtitiwala ka ng lubusan sa Diyos. Kaya kailangan makapamuhay ka, it is no longer I that live, but Jesus liveth on me. Galatians 2:20. Kailangan si Jesucristo na ang nabubuhay sa atin. Ito po ay napakatinding mga katotohanan na pag pinaniwalaan mo, titiyakin ko po sa inyo. Hinding-hindi ka magkukulang. At hindi ako pwedeng mangaral ng hindi ko nararanasan. Kung nangyayari sa akin, mangyayari din pag ikaw ay sumampalataya. Then thirdly, no man live for himself alone. To live is Christ, and then to die is gain. Sa Romans 14:7, so to live is Christ, to die is gain. It is no longer I who live, but Jesus liveth in me. The life that I live in my body, I live by the faith of the one who loved me. No man live to himself. Ano sabi ng Romans, asa na yung ate? Ayun. Romans 14:7. Nandun pala ang ating 14:7. Ano ang sabi? For none of us liveth to himself. So pansinin po natin yung word na to. For none of us liveth to himself. Kailangan po ang buhay natin ay selfless. So, and no man dieth to himself. So, pag tayo nabuhay, hindi tayo para sa ating sarili nabubuhay, para sa ating mga mahal sa buhay. We live because we have loved ones surrounding us. Kaya pag nabubuhay kang nagtitiwala sa Diyos, makikita ng mga kapamilya mo, yun pala ang tamang buhay. Kaya nung makita nila ang kanilang daddy ng aming mga anak, daddy at mommy, kami po yung nag-aaway din noon. At isang araw, sabi ng asawa ko, uuwi na ako sa amin. Ay, para walang away, sige, uwi na. Hindi, totoo po yun. Kinabukasan, sinusundo ka na, kuna. Ay, kailangan palampasin mo. Dahil yun ay kayong mga babae, pabugso-bugso. Kinabukasan, sinusundo ko, bakit mo ako sinusundo? So, huwag ka na makikipagtalo, Bernard, Brother Bernard. So, sinundo ko siya at siya'y sumama. Kaya itong tatlong mga anak naming mas gwapo pa sa akin dahil nagmana sa kanilang nanay, ay sila'y tuloy-tuloy sa maginhawang buhay. Na dahil kaya maginhawa ang buhay ng tatlo naming anak, kung paano kami na-krisis, sila rin ay hindi dumaraan sa krisis. There is no good life apart from tests, trials, and crisis. Because in crisis, you will know and discover what you have and what you don't have. Hello? So gamitin mo yung meron ka para yung wala sa iyo ay makuha mo. Simple lang po ang buhay. Pinahihirap lang ng mga kung sino-sinong tao. Kaya huwag kang makikinig sa mga taong hindi sumasampalataya sa Diyos. So ano po ang sabi? For none of us liveth to himself. Ano po yung none? Ano po yung none? Sapagkat walang sino man sa atin ang nabubuhay para sa sarili. At gayon din, magkadugtong po yan,
magkakambal po yan, at wala ding sino mang tao. Pansinin po natin, tingnan muna natin yung verse, yun muna verse 7. For none of us liveth to himself. Ano po yung us? Ito po ay pangmaramihan. And no man, ito po ay personal. Kaya pag nagbabasa ka ng Biblia, tingnan mo yung mga salita. For none of us, pangmaramihan, ano po? Sapagkat walang sino man sa atin ang nabubuhay para sa ating sarili. Kung ikay makasarili, wala ka rito ngayong umaga. Dahil hindi ka nabubuhay sa iyong sarili, kaya naririto ka, wala kang kinatatakutan kundi ang Diyos. Kaya ikaw ay naririto. Amen? And no man dieth to himself. So no man, singular, meaning it is a decision to make. Ang Diyos po hindi namimili. Kung gusto mo ng kapagsama niya, decide for His presence. And if you will not choose to be with Him, then you have decided already that God will be far from you. Ay, napakahirap po ng buhay pag malayo ang Diyos. Pero pag nasa unahan mo lagi ang Diyos, kaya sabi ng mga awit, the Lord is before me and He is leveling the mountains. Ang Diyos ay nasa harapan ko at pinapatag niya ang mga kabundukan sa harapan ko. Hallelujah. Hallelujah. Amen. And He smashed down all the gates of bronze. Yun po yung mga obstruction. Yun po ay mga crisis na humahadlang sa iyong pagpapala dahil nasa unahan mo ang iyong pagpapala na hindi mo makita dahil lagi kang masama ang loob. Hindi ka isasama sa akin ng Diyos kung hindi ka pauunlarin. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Kaya tigilan mo na ang pagkamagagalitin. Sapagkat pag ikay magagalitin, pagkagising mo pa lang sa umaga, pati yung iinumin mong kape ay pagtatalunan pa ninyong mag-asawa. Avoid disputes. Avoid disagreement. Amen. Hallelujah. Kaya nais kong iyong maunawa at maintindihan na kailangang mabuhay ka, tanggap mo ang iyong asawa, tanggap mo ang iyong mga anak. At sabi nga, habang kami kumakain doon sa isang gagawain, wag ka nang kumain ng ganyan dahil baka ikaw ay ma-stroke. Sabi ko doon sa nanay, tumigil ka na ng kagaganyan, dinideklara mong ma-stroke ang iyong anak. Laging tandaan mo, pag ipinagpasalamat mo ang iyong kakanin, amen, if you give thanks, believe na inalis na ng Diyos ang lahat ng sakit at karamdaman doon sa iyong pagkain. Amen. Hallelujah. Kaya marami ang nagtataka sa akin, nagtatanong pag ako'y kumakain, lahat ng uri ng iniaahin sa akin, kahit sa Hanoi, kahit saan sa kabundukan ng Thailand, pag pinakain ako ng kanilang pagkain, ay napakasarap kong kumain. Hindi ako nagkukunwari. Dahil alam ko na pag nakuha ko ang kanilang puso, sila ay magiging ingunguso nila ang Panginoong Jesus dahil may nakita siya, nakatibayan ni Jesus. Amen? Hallelujah. Kaya huwag kang mag-aalinlangan. At sabi nga nung iba, yung edad niyo pong yan, wala kang ipinupuwerang pagkain. No? Basta iahin mo rito, kakainin ko. Kung hindi ko makain, nandyan si Pastor Kenneth. So, for none of us liveth to himself. Hear this. Do not live a selfish life. Pwede ka pong magtinda ng isda, pero wag ang iyong sarili ang sasarili na. You can selfish, but do not be selfish. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Oh, ang Diyos po ay napakabuti. Sabihin mo, maganda sa piling ng Diyos. So it is a personal decision of every person, and no man dieth to himself. For none of us liveth to himself, and no man dieth to himself. Verse 8, for whether we live to the Lord. And whether we die to the Lord. Whether we live therefore or die, we are the Lord's. Kung tayo nabubuhay, dapat nabubuhay tayo sa Panginoon. At pag tayo malapit ng mamatay, dapat nakahanda ka na makakatagpo mo ang Panginoon. Hallelujah. Kaya sabi rito, whether we live therefore or die, we are the Lord's.
So, mabuhay man tayo kung magkagayon o mamatay, tayo'y pag-aari ng Panginoon. Kaya walang pwedeng diablong makialam sa iyong buhay. Why? Because you are the Lord's property. Amen. Hallelujah. No demon spirit can touch you. Why? Because you are the Lord's property. Hallelujah. Amen. Pero nasaan ang mga Kristiyano kuno? Naku, may demonyo dyan. Naku, tatakbo na. Wag, harapin mo ang demonyo at pagbawalan mo at iyong sawayin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Kaya nga po, ating unawain, ang Panginoon ay sinundan at hinangaan dahil siya bumubuhay ng patay. Pero maraming Kristiyano pumapatay ng buhay. hindi pa patay. Nako, talagang ganyan lang ang buhay. Kaya kalamayin mo ang iyong loob. Wag, hanggat may hininga, sabihin mo may buhay. Amen. Hanggat humihinga yung pasyente, may buhay. Amen. Wag kang magpo-pronounce na mamamatay na. Amen. Wag ka nang pumunta kung ipapahayag mo yung mamamatay na yung pasyente. Ikay pupunta roon para iyong ipahayag ang buhay at buhay at buhay at buhay. Amen. 3 patay ang nabuhay sa pamamagitan ko ng pagsasalitang mabuhay ka, mabuhay ka, mabuhay ka. Nandito ba si Sister Mirna Cetro? Napakatapat na lingkod ito ng Diyos. Pagkatapos mag-deposito sa BPI, paglabas na bunggo ng motorsiklo, hampas ang ulo, agaw buhay na dinala sa ospital. At tinawag ako, pumunta ako, may wala nang ang buhay eh. At may mga doktor sa paligid na hindi na lumulundag yung equipment, wala nang pulso. Pero remember this, if you are led and controlled by the Holy Spirit, you will not make a decision based on what you see. Ulitin kong muli, if you are filled and controlled by the Holy Spirit, do not decide on what you see. Amen? And do not apply what you experience because God always do new ways and new means so that you will have a brand new experience. Ang Diyos po hindi nag-uulit ng karanasan because God is doing a history out of your life. Pero ang nangyayari, naghihimuto ka, ang bihira, hanap ka ng... Kaya nga yung sa broadcast sa gabi, ang isinusunod doon, pinapagalitan ng babae yung kanyang asawa doon sa advertisement ng COVID. Abay, magigan ka, mamamatay kami ngayong mga... Sabi, pinapatay ko agad. Huwag kang ganun, sabihin mo, huwag kang ganun. Huwag mong pagagalitan ng iyong asawa. Amen. May tinatamaan yata. Amen. Sabihin mo, kung kilala mo siya, magbago ka na. Sabihin mo, nadidelay ang malalaking pagpapala dahil hindi mo mamahal ang iyong asawa. Kung hindi mo mamahal ang iyong nakikita, paano mo sasabihin, iniibig mo ang Diyos? If you cannot see your brother, if you cannot love your brothers, how could you say that you love God, whom you do not see? Nakukuha po ninyo? The greatest commandment is to love God and the neighbor as you love yourself. Kailangan lagi ang iniisip mo ay makatulong sa kapwa. Amen? Always desire to be a generous person toward your neighbor. Maghanap ka lagi ng pagkakataon na ikay makakatulong. At ito ang sasabihin ko sa inyo, ang wallet mo hindi matutuyuan. If you are charitable, if you help the poor and the needy, then your wallet will be always filled with money. Amen? Yan po ang buhay at yan po ang salita ng Diyos. So, I can do all things. So, for whether we live to the Lord. For whether we die to the Lord. Whether we live therefore or die, we are the Lord's. In Him we live, in Him we move, in Him we have our being. Sa Kanya tayo nabubuhay, sa Kanya tayo kumikilos, at sa Kanya ang buo nating pagkatao ay nasa sa Kanya. Acts 17:28. Ito'y karagdagan, wala dito sa notes. Pero dahil nga ako'y bukas sa diktasyon ng banal na Espiritu, at ano po ang sabi ron sa 17:28 ng Acts? At ang sabi po doon, in Him we live,
Yun nga po ba? Yun, o mali yung naisip ko? Yun nga. Tama. For in Him we live. Tayo, ano po? And move and have our being. As certain also of your own poets have said, for we are also His offspring. Kaya dito makikita po natin, ang mga anak po ng Diyos ay ang bawat tao na isinuko ang buhay at tinanggap sa Jesucristong kanyang personal na tagapagligtas. Not every human being is a child of God. The child of God is somebody who surrendered his life and received and accepted Jesus as his personal Lord. No other way. Because there is no other way of salvation. It is only through the name of Jesus. Walang ibang paraan para maligtas ang tao kundi ang pangalan ng Panginoong Jesus. Kaya nais kong iyong makita, since second year high school ako, ang aking tinayuan ay ang Philippians 4:13. I can do all things through Christ who strengtheneth me. Magagawa ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo na binibigyan ako ng kalakasan. So God is the source of my strength. God is my strong hold. So I have and put all my confidence in God alone. Kaya napakahalaga na ikaw ay mabuhay. Be like Christ. Christ is sinless. Christ is sickless. Meron po bang sinabi sa Biblia na nagkasakit ang Panginoong Jesus? Meron po bang sinabi sa Biblia na ang Panginoong Jesucristo ay namatay at hindi na nabuhay? Wala. Kaya ang sabi niya, kung ano ako, gayon din kayo. Hallelujah. Amen? So, tayo ay mananatili na wala sa kapangyarihan ng kasalanan, it's because of Jesus. Continue on believing na si Jesus ang iyong Panginoon. Kahit ano po ang mangyari. Tadtad ng bukol ng katawan ko, my body is filled with boils all over. But I keep declaring the Word of God. Keep on declaring the Word of God, and then one day, all those boils nawala lahat. Kaya nais kong iyong intindihing mabuti, kung ikaw ay may nararamdaman, heal yourself, sabi ng Panginoon. Walang bumili. So, heal yourself. Yan po'y nasa Biblia. Amen? Ngayon, ang gagawin mo ay sumampalataya ka lamang sa Diyos since 1980 hanggang ngayon. Nandyan po na hindi po biro. Hindi biro yung nagsasara yung kanang mata ko at wala akong nakikita kahit nung pumunta kami ng Taal, nakasara ang kakita nila, nakasara ang kanang mata ko, pero nagdadrive pa rin ako. Bakit? Because I believe that God is with me. Hindi po, sasabihin, reckless ka pala, Bishop. If you don't have reckless faith, hindi ka uunlad sa iyong buhay. Because reckless means that you are entrusting everything to the hand of God because your body is the temple of the Holy Spirit. Amen. And in Jesus, you are more than a conqueror. And you are sealed with the Holy Spirit. Abay, walang puwersa ng impyerno ang pwedeng magtagumpay sa iyo. Kaya lahat ng naririto ngayong umaga, I now prophesy that you will be mightily blessed in all area of your life. In the name of Jesus. Hallelujah. And then, hindi na kayo nagtanong, ang ika-anim na pillar, ang ikalima ay leadership. Hallelujah. And you will be a strong leader if you do the first four. Who is a good and a strong leader? A manager do the right thing, the things right, but a leader do the right thing. Hindi ninyo naunawa. So ang manager ay kung anong sinabi ng leader, o gawin mo ito. Pag sinabi ni Pastor Kenneth, pumunta kayo doon sa Aplaya. And then, kayo na may susunod. Hindi ninyo tatanungin kung nasaan ang Aplaya dahil taga rito kayo, kaya pupunta kayo sa Aplaya. Ano po?
So, dahil ginawa ng inyong pinuno ang tama, may probisyon sa pagpunta ninyo sa Aplaya. Dahil hindi siya mag-uutos kung hindi sinabi ng Diyos sa kanya. Kaya dumadaloy. Ngayon, may na-raise up siya para sa mga kaeskwela naman niya sa Provident Marikina at saka yung mga kaeskwela nila. Naka-raise agad siya ng 20,000. Ganun lang. In a snapshot, naka-raise siya ng fund para doon sa mga kaeskwela nila. Na mayayaman, ha? Dahil magaganda ang kanilang bahay doon sa Provident Village ng Marikina at sa ibang bahagi ng Marikina. Yan nais kong ipaunawa sa bawat isa sa inyo. Hindi kailanman ikaw magdarahop. Sabihin mo sa iyong katabi. Hindi. You can never be in poverty by the grace of God. Hindi ka magdarahop, hindi ka maghihirap because of the grace of God. Dahil sa biyaya ng Diyos. So ngayon, meron, ano ang pampito? Pang-anim pa. So, last 2 minutes na, no? Adoration, praise, prayer, extreme will, leadership, and then preaching or testimony. Pag nagpatutuo ka, magkakaroon ng bunga yung iyong patutuo sapagkat nakikita sa iyong buhay. Kaya pag sinabi mo, ang Diyos ay mabuti, Pastor, wala akong pagkain. Ang Diyos ay mabuti. Hello? So, your preaching is validated by your giving. Hello? Kaya pag sinabi mong ang Diyos ay mabuti, Sister, wala kaming pangtanghalian I-pray kita. Hindi po, bigyan mo ng bigas kung walang pantanghalian. Nakukuha niyo po? Ay, marami nang nagpe-pray sa kanya Ay, walang dumadating na bigas. Kaya ka dinala sa kanya para ikaw ay magbigay ng bigas. Amen. And then, ang pang-7, then many will be saved. Amen? Kaya nga po, number 1, bibilisan ko na po dahil 7 minutes na lang daw. Know your part in the body of Christ. Ano ba ang bahagi mo sa katawan ng Panginoong Jesucristo? Tagakain ka lang ba? So, kayo na ang mag-aral sa Romans 12, 4-16, verse 4-16, and Ephesians 4:11. Kayo na po ang mag-aral. Know your part in the body of Christ. So, I discovered my part. I am a preacher. At laging tandaan mo po, pag nalaman mo yung pagkatawag sa iyo, then number 2, dream and visualize your calling. Kaya wala pa ako sa broadcast, nangangaral na ako sa harapan ng salamin. Because I'm dreaming. Hello? And continued dreaming and visualization, one day, you are in that dream. Paulit-ulit mo sabihin, ang bahay na ito, basta sabihin mo, ano bang pangarap mo sa bahay mo? Ipahayag mo, sa bahay na ito, then dream and visualize what you believe. Basta laging nakikita mo, sabi nga ng MC nung sa dedication ng Disneyland, ang sabi ng MC, now I will call the widow of Walt Disney. And I'm so sad because Walt Disney never have an experience to see what he dreamed. Tumayo ang balo ni Walt Disney at ang sabi niya, excuse me sir, this dream is a reality now because Walt saw it many years before. Amen. So dream your dream and visualize your dream and you will go to many places all over the world. Nakukuha niyo po? So you have to have the mind, the viewpoint of God. Kailangan ikaw ay magkaroon ng pananaw ng Diyos, hindi pananaw ng tao. Amen? Kailangan isipan ng Diyos ang nasa isipan mo at kailangan bukang bibig mo ay ang isipan ng Diyos. Kaya kung ikaw'y puspos ng Espiritu, kailangan puspos ka rin ng salita ng Diyos. Amen? Dahil walang ipapaalala ang banal na Espiritu kung wala kang salita ng Diyos.
Kaya kailangan mapuspos ka ng salita ng Diyos para yung pangarap na inilagay sa iyo ng Diyos ay iyong makita sa iyo pa lamang imahinasyon. Kaya tayo merong imahinasyon, kaya imaging. Sino po ba ang mga inventor? Ay yung ginagamit ang kanyang coconut. Laging nag-iisip siya. Sino po ba ang naka-invento at yumaman sa royalty lang ng paperclip? Isang standby sa isang city sa Amerika. At siya patambay-tambay lang at may lagi siyang may hawak na kapirasong kawad. At hanggang biglang nagkaroon ng insight sa kanya, pwede ito paperclip. At kanyan dinala sa may puhunan at kumuha siya ng patent right at meron siyang percentage nung i-manufacture ang paperclip. Sabihin mo, maraming paraan ng Diyos kung ikaw lamang ay makikinig sa Diyos. Kaya hindi ka buhay dahil ganyan ka lang. Pag ganyan ka pa rin after 5 years, ay ewan ko sa iyo, pero dapat maunlad ka na after 5 years. Dahil laging tandaan mo, in 5 years time, there will be miracles. Nabago ang Soviet Union sa pamamagitan ng pinuno niya in 5 years plan. Naggumawa siya ng 5 taong plano at nabago yon at marami pang world leader naggumawa ng 5-year plan. Kaya magawa ka ng 5-year plan at makikita mo na may tutumbukin ka at yun ay iyong makakamit. Amen? So, plan and set date when and how you will do it. Kailangan magsulat ka po, kaya ako'y maraming notebook So magsusulat ka po, ano ba ang plano mo sa buhay? Ano ba ang gusto mong makamit 5 years from now? Nakukuha niyo po. Kaya nga, nung ang bahay namin ay bahay nga, pero parang kahon. Walang hugis ng bahay. But I declare na bahay yun. At dahan-dahan dumarating ang pera at naipaayos naming mag-asawa ang bahay at aming ipinapahayag may sala set dito. Pero nakaupo lang kami sa may kotse dito. At isang araw, nangyari yung aming ipinahayag. So declare what you believe. Declare your dream at makikita mo na mangyayari sa iyo yan. Amen? Hallelujah. Umiiyak ako 1969 at dahil pa Amerika ang ate ko, umiiyak ako, Panginoon, kailan po kaya ako? At natupad yung aking pangarap 2004. Hindi narinig, pero pinangarap ko at hindi ko inalis sa aking pangarap na ako'y pupunta ng Amerika, na ako'y pupunta ng Canada, ako'y pupunta ng Australia. Lahat po yun ay nangyari. Why? Because of a dream that I hold on. Amen. Hallelujah. So, know your calling and dream for that calling. Hindi ka para ganyan lang. Kailangan ikaw ay may dalang isang bayong na pera at naglalakad ka, wala kang pera? Hindi, pangarapin mo po yan. Pangarapin mo po yan at hanggang meron ka ng tagadala ng pera. Minsan nasa Mindoro kami at ang sabi ko, pagkatapos ng mga tagumpay na gawain, ang sabi ko, alam mo, malaki ang problema mo, sister. At sabi niya, siya'y namilog ang mata at ang sabi niya, bakit? Basta malaki ang problema mo. Ano yung problema ko? Anong magiging problema ko? Ang sabi ko, bumili ka ng cash counter dahil malaking pera ang darating sa iyo at siya'y napatawa. So declare what is good. Amen? Huwag kang magbibiro ng hindi makapagpapalakas ng loob. So, in closing, isulat mo na po. Plan and set a date when and how you will do it. Number 4, act your plans. Without acting on your plans, baliwala po yun. Hangin lang po yun. And then number 6, don't waver, don't give up, don't be double-minded. Your greatness is in your completion of your calling. Ika'y magiging dakila dahil tinapos mo yung iyong pagkatawag. So, in conclusion, be full and controlled by the Holy Spirit. Be full of faith for grace to flow without measure. So, kailangan puspos ka at control ka ng banal na Espiritu at kailangan puspos ka ng pananalig para ang biyaya ay umagos ng walang sukat. Our chief aim, ito po ang pinakamaganda, is for the Lord's glory to be seen and God's excellency to be seen as well.
see, experience, and spread the greatness of God. Father, thank you so much for this powerful message of yours that flow through my lips. May everyone be blessed in Jesus Christ's name. Amen and amen.